Sa video ito meron lang tayong i-review na isang cycling computer, yung Magin CO46. What's up again mga kapadyak? For today's video nga meron tayong i-unbox o i-review na isang speedometer o yung tinatawag din nilang cycling computer na pwede natin gamitin sa pagbabike. Kaya kung nagbabalak kang bumili ng cycling computer o yung speedometer ay para sa iyo ang video ito. Kaya bago natin simulan yan, ay gusto ko manang magpakilala sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ako nga pa si Charles, ninyong kapadyak, at dito po ay gumagawa ako ng bike related videos tulad ng bike tips, bike tutorial, bike review, DIY hacks, biking vlog, unboxing vlog, at marami pang iba. Kaya kung hilig mo ang pagbabike o nagsisimula ka pa lang sa pagbibisikleta, ay feel free bumisita ka sa akin channel at check yung mga video ginagawa ko. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin yung bell button sa ibaba para laging update sa mga bago kong video. At i-like mo na rin tong video ito. So yun mga kapadyak, itong bubuksan natin ngayon na speedometer. Ito yung Magin CO46 na cycling computer na ginagamit din ng mga siklista na gustong makita yung kanilang speed o kung gaano ba sila kabilis pag sila ay nagbabike. At sa speedometer na ito ay hindi lang naman speed ang makikita mo, pwede mo rin makita yung mga iba't ibang klaseng information sa pagbabike tulad ng cadence, heartbeat at power. At marami pang iba dyan na matatalakay natin sa video ito. Itong i-review natin ngayong speedometer ay GPS na siya. Ano nga bang ibig sabihin ng GPS sa isang cycling computer? Ang GPS na cycling computer ay hindi na siya ginagamitan ng magnet o yung sensor na nilalagay sa gulong sa harapan para ma-detect yung bilis mo o yung speed mo. Dito sa GPS, hindi na siya ginagamitan ng ganon, pero pwede mo rin siyang gamitan ng sensor para daw mas accurate yung speed na pinapakita sa mismong speedometer. Pero nakaseparate yun pag bibili ka o nakahiwala yung presyo nun. Kasi pag bibili ka ng isang GPS na cycling computer, wala siyang kasamang sensor. Kasi nga, GPS naman na siya eh. Pwede mo na siya gamitin kahit wala yung sensor na yon. Kaya lang naman may sensor para daw mas accurate. Ito yung itsura ng sensor na yon. Mabibili mo din yan ng mahigit 500 pesos hanggang 1,000. At may iba ding mga sensor na pwede mong bilhin na i-connect mo dito sa may GPS na speedometer mo, katulad ng cadence at heart rate. At yung mga sensor na yon ay bibili mo na naman siya na nakaseparate. Katulad nga ng sinabi ko, pag-order ka ng isang cycling computer na GPS na hindi pa kasama yung mga sensor na yan. Kaya nasa sayo rin yan kung bibili ka ng mga sensor. Sa akin, ang binili ko pa lang yung speedometer pa lang. Wala pa akong sensor na cadence, speed, tsaka yung heart rate. Dahil yung tatlo na yan, may pagkamahalan din. May higit 2,000 din yung tatlo na yan. Tsaka itong speedometer na to, sa magtatanong kung magkano ay 1,999 o 2,000 na rin siya. Sa Shopee ko siya nabili. Ilalagay ko din yung link sa baba sa mga gustong makabili nitong Magin cycling computer na maganda na rin at isa na rin sa pinakamurang GPS na speedometer na makikita mo sa market. Na marami na rin nagsasabi na maganda na rin yung quality niya. At pwedeng-pwede na rin sa mga katulad nating siklista na gustong makita yung ating speed o kung gaano tayo katulin pag nagbabike tayo. So yun mga kapadyak, wag na natin patagalin yan. Buksan na natin tong Magin CO46. Bali itong speedometer na to ay nanggaling pa sa China at kararating lang din ngayon. Medyo matagal din yung pagdating niya pero okay na rin kasi galing nga rin siya sa ibang bansa, overseas. Ito ngayon siya mga kapadyak. Tanggalin natin yung bubble wrap. So yun mga kapadyak, ito na ngayon yung speedometer, yung Magin, at nakabox siya parang box ng cellphone. At saka kung makikita nyo, kulay red yung kinuha ko dahil may mga iba't ibang klase din ng kulay itong Magin speedometer. Meron siyang blue, orange, black, tsaka itong red nga. At sa box nga ay nakasulat na C406 GPS Smart Bike Computer. Sa likod, makikita mo nga yung kulay, yung mga kulay na available, tsaka yung mga features niya. Meron siyang ultra battery life, waterproof, tsaka dual protocols. Tsaka yung LCD niya ay 2.5 inches. At meron din siyang 4 satellite GPS. Na maganda na rin yun para kahit nasa liblib ka na lugar ay malakas pa rin yung signal niya, yung GPS niya nga. At nakasulat din sa gilid ng box yung mga mahalagang information na pwede mo makita dito sa may cycling computer. Tulad ng power, cadence, speed, heart rate, grade o yung gradient, distance, altitude, time, at turn count. At nakasulat din na pwede mo siyang i-sync o i-connect sa Strava. Mamaya pag-usapan natin yan pag i-open na natin yung mismong application netong Magin. Kasi meron to application na i-download mo sa may cellphone mo. Kaya buksan na natin siya mga kapadyak. Pagbukas natin sa box, makikita na natin yung mismong speedometer. Tsaka yung mount niya. Then dito sa baba meron pa. Kasama sa mount, charging cable, tsaka yung mini manual. At yun lang yung mga kasama niya dito sa may loob ng box. Sa mini manual, mahalaga ito na basahin para hindi ka malito sa paggamit nito. At yung charging cable niya ay USB na siya. Kaya buksan natin. Ito mga kapadyak yung charging cable niya.
Medyo maliit lang siya, di ganun siya kahaba. At ito ngayon yung mount ng Majin. Ang maganda dito sa mount ng Majin ay naka-aerodynamic na yung style niya. Hindi katulad ng ibang mount na nilalagay sa stem, yung stem mount. Karamihan kasi sa speedometer na bibili mo, ganun yung mount. Eh dito sa Majin, ganito na yung klase ng mount nila na maganda na rin. Ito naman, kasama rin to sa mount. Bale, may isang rubber para sa mount nga na pwede mong ilagay kung maluwang yung mount. Kasi hindi naman tayo pare-pares ng size ng handlebar. Tsaka may isang Allen bolt para dito sa paghigpit. Tsaka buksan na natin itong mismong speedometer. So yun mga kapadyak, no? Kulay red nga to at malaki din talaga siya na magandang klase na rin para mabilis natin siya makita pag nagbabike tayo. At meron pa siyang screen protection, yung plastic lang naman pag tinanggal natin yan. Hilahin lang natin dito. Pero sa ako natatanggalin sa akin. Tsaka mapapansin nyo, may tatlo siyang button. Itong button A, B, tsaka itong button C. Then yung likod niya, red nga. Yun yung pinili kong kulay. Tapos dito mo rin makikita yung saksakan para sa charging cable. Tanggalin mo lang itong nakalagay na rubber. May rubber yan para na rin siguro sa waterproof niya. Pag umulan, nagra-ride ka, ginagamit mo to, hindi siya masisira. Hindi agad-agad siya mababasa sa loob. So yun mga kapadyak, set up ko muna sa saglit. Tignan ko lang yung manual niya para may idea naman tayo dito. So yun mga kapadyak, tapos ko nang i-set up itong speedometer Majin. Kailangan mo muna pala i-download yung application sa may Play Store, yung Majin Utility. Ito yung itsura niya, i-download nyo lang sa Play Store. Pag na-download mo yan, i-open mo lang, magsasign in ka lang ng email mo, tsaka i-connect mo na dito sa may speedometer na ito. Kasi pag bago yung speedometer mo at in-on mo, long press mo lang i-on. Ang lalabas dyan ay guhit-guhit pa lang dito. Katulad na itong picture na yan. Ganyan pala yung lalabas pag una mo siyang bili. Pero pag na-connect mo na sa may application niya at nakapag-sign in ka na, nakapaggawa ka na ng account mo, ganito na yung lalabasan niya. Magkakaroon na siya ng mga number, mga information. At sa akin, na-set up ko na nga siya at ipapakita ko na lang dito yung mga pwede mong mabago o i-edit dito sa speedometer. Pag may gagalawin ka pala o may papalitan ka, dyan mo siya papalitan sa mismo application. Halimbawa, dito, katulad nito, time yung nakikita ko dito, oras. Ngayon, pwede mo yung palitan kung gusto mo yung makita mo dyan ay max speed, ganun. Pero sa akin, time yung nandito, distance, max speed, average speed, gradient, tsaka tong moving time. Pwede mo yan ibahan. At meron siyang tatlong page. Ito yung una, pangalawa, pangatlo. Kaya marami kang page na pwedeng i-edit. At kung gusto mo na i-play ito, pag magbabike na kayo, start mo na, pindutin mo na isang beses to. At pag i-post mo, pindutin mo na isang beses. Pero meron din siyang auto-post na pwede mong ibahin sa setting. Dito mo siya makikita. May auto-post siya na pwede ka pang mamili kung halimbawa yung takbo mo is 5 km per hour pababa na, mag-auto-post na siya. Pwede mo na siyang baguhin sa 10 km per hour. Pwede mo baguhin din ng 1 hanggang to 10 yan. Pwede mo palitan yan. Meron din siyang auto backlight. At pwede mo rin naman siyang i-manual na i-on. Dito mo siya i-on. Long press lang. Yan. Naka-on pala yung backlight niya. Ngayon, nakapatay na. Ito yung nakapatay yung backlight. Pag in-on mo, long press. Yan, naka-on na yung backlight niya. Napakaganda ng backlight para pag inabot ka ng gabi sa ride, kitang-kita mo pa rin siya. Makikita mo rin yung Bluetooth niya. Pag naggaganyan, blink-blink, ibig sabihin, hindi nakakonect yung speedometer sa may cellphone mo. Pag nakakonect yan, mag-i-stable na yan. Yung speed mo, distance, yun nga. Makikita mo rin sa application yung mga ibig sabihin ng mga yan. Kung hindi mo sila maintindihan, sa page 2, katulad nitong W, mga ganyan. Kung di mo maintindihan, makikita mo yan sa may mismong application niya. Kaya malaking tulong yung application niya para mabilis mong maintindihan yung mga ibig sabihin ni parating na itong speedometer na to. At pwede mo rin siya doon na i-edit o ayusin ng mga gusto mong ilagay dito. Bali, ang na-edit ko pa lang itong page 1. Ito pala yung mga gusto kong makita. Distance, yung oras, max speed, average speed, moving time, at yung gradient. Sa page 2, di ko pa naayos yan. Page 3. Kung meron kayong mga sensor, pwede mo dyan ilagay sa page 2, sa page 3, ganon. Pero akin, wala naman akong sensor. Kaya yung page 1 lang yung ginalaw ko. So yun mga kapadyak, ito na nga yung mismo application ng Majin. At kung nakikita nyo ay yung pangalan ng speedometer natin, yan na siya. At connected na siya. At ito na nga yung setting ng cycling computer natin na Majin. Makikita mo dito yung page. Yan nga yung page na sinasabi ko. Tatlong page yan. Ito yung isa, dalawa, ito yung tatlo. Ito yung sinet up ko. Kung paano mo naman masaset up yan, ito yung edit. Tapos yan, pindutin mo na yung gusto mong palitan. Halimbawa itong
Universal time, papalitan ko siya ng iba. Yan. Pwede mo siyang palitan ng calories, power, total time, ganyan. Ito naman yung mga sensor. Ito yung sinasabi kong sensor. Merong heart sensor, cadence sensor, power meter, speed meter. Makikita mo dito yung time zone. Pwede mo ibahin. Tapos kada may napapalitan ka dyan, tumutulog yung speedometer. Kung maririnig nyo, katulad nito, si babalik. Yan. Pwede mo rin alisin yung tumutulog na yun para di mas mabilis siyang malobat. Ito yon, yung keyboard click. Then yung iba, profile mo na. Ito sa profile mo pala, mahalaga na meron yung height mo, tsaka yung weight, and yung kilo ng bike mo. Mahalaga yan para mas accurate yung speed na pinapakita ng speedometer. Then dito naman, dito may kukonek yung Strava mo. Ayan, nakakonect na nga siya sa Strava. At meron din siyang auto-upload. Yun lang yung may makikita mo dito. At dito mo naman makikita pala yung i-back lang natin sa umpisa. Dito mo makikita yung mga ni-ride mo. Yung mga ini-start mong ride. So yun mga kapadyak, ganun lang nang gamitin yung application ng Majin para maayos mo o ma-edit mo yung mga information na makikita mo sa Speedo na ito. Napakadali niya lang gamitin dahil na rin sa application niya na yon. Sa pagkabit naman dito sa may mount, madali lang naman. Ilalagay mo lang naman to sa handlebar, then higpitan mo na yung Allen bolt niya. Tapos sa paglalagay nitong speedo, lalagay mo siyang paganyan, then iikot mo lang siya. Madali lang naman siya sundan, kaya isa rin to sa pinakamagandang cycling computer na pwede mong gamitin sa pagbabike mo. Lalo na kapag una mo palang gumamit ng speedometer. Ako kasi una ko palang gumamit ng isang bike computer, ngayon palang ako bumili. Simula sa una kong pagbabike, wala pa ako na-try na kahit anong klase ng speedometer, kahit mapa-budget speedometer pa yan, yung mga may wire pa. So yun mga kapadyak, yun lang yung masasabi ko dito sa may Majin CO46 speedometer. Kaya dito ko natatapusin itong video ito, at kung nakatulong at nagustuhan mo itong video ito ay huwag mo kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Like kung nagustuhan mo para alam ko kung gagawa pa rin ganitong klase ng video, at i-share mo naman sa kaibigan mo na nagbabalak din na bumili ng kanyang cycling computer. I-share mo itong video ito para magkaroon siya ng idea, at mag-comment ka sa baba na mga gusto pang malaman sa pagbabike, at comment ka na rin sa mga di ko nasabi dito sa may Majin speedometer, at comment mo na rin yung experience mo sa kanya kung isa ka rin sa matagal nang gumagamit ng isang Majin speedometer. At subscribe kapag di ka pa na-subscribe, maraming video pa tayong gagawin. Maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta, at ngayon ay malapit na natin ma-achieve yung 50k subscriber. At dahil sa inyo yun mga kapadyak, dahil wala kayong sawang sumusuporta sa akin, maraming salamat, at sa'yo na rin nanonood hanggang ngayon. Kita-kits ulit sa next kong video. Peace out.